Hello! Magandang araw! Kamusta kayo? Kamusta kayo mga kababayan? Kamusta dyan aking mga subscriber? Maraming salamat kasi meron po tayong nadagdag na 10 subscriber. Wow! In just 12 hours. Thank you. And God bless sa inyo lahat mga aking subscribers. Sana dumami pa tayo. Okay? Ayaw. Kamusta kayo mga kababayan? Marami tayong pag-uusapan ngayon. Mga issue pa rin sa bayan. Katulad nito itong ating mahal na Vice Presidente, Vice President Inday Sara, siya po ay sumulat sa Armed Forces, AFP. At ang sulat po niya ay pinapaabot niya na hindi niya tatanggapin ang ibibigay na magiging kanyang security kung sakaling ipo-pull out yung mga natitirang security niya sa kasalukuyan. Ito po ito po ang news. Pakinggan niyo po. Sumulat na si Vice President Sara Duterte kay Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa kanyang hiling na hindi na niya tatanggapin ang mga security details na ibibigay sa kanya. Itong inihayag ng pangalawang Pangulo sa isang pulong balitaan matapos na tanungin patungkol sa kanyang seguridad. Paliwanag ni VP Sara, kung sakali man napapalitan ang kanyang kasalukuyang security details, maghahanap na lang umano siya ng security sa labas ng AFP. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. So yun hindi na raw po tatanggapin ng Vice President ang anumang dagdag o palit security na magmumula sa Armed Forces of the Philippines. Ang hirap niya, kasi biruin nyo yung Armed Forces, ang police, ay siyang designated force para alagaan, bantayan ang kaligtasan ng ating Pangulo, pangalawang Pangulo. Pero hito, may sigalot. Sila po ay hindi pinagkakatiwalaan ng ating Vice President. Sa akin tingin siya po ay may dahilan. Meron siyang valid reason kung bakit ay sinasabi niya na wala siyang tiwala sa ating Armed Forces. Pagka ganun po, yan po ay malungkot. Yan naman po ay sabi dun sa batas. Yan naman daw po ay legal. Okay? Mismo magsabi niyan ay pulis. Yan naman po ay sabi ng kapulisan ay allowed sa batas, sa base sa batas. Allowed na kumuha ng private o ng security mula sa private security agency. Okay? Napapansin ko itong si Chief of Staff General Browner pinupuna ng mga dating general, mga dating PMAyer. May mga napapansin ako sa social media, mga post na pinupuna siya, binabati ko siya sa kanyang leadership bilang AFP chief. Isa lang dito itong si Pelmor Bondelles Escobar.
Sabi dito ito ay may petsang December 11, 2024. Sabi dito, Browner has been aware all along that the Marcos admin is collaborating with the CPP-NPA NDF triad. Collaborating with the CPP-NPA NDF triad. Lupit Through the signed agreement on November 23, 2023, is this truly what the Filipino people wants? If our CSAP is now a CPP supporter, Browner must be resigned. Nagtatanong siya kung ang CSAP, ano ba ibig sabihin ng CSAP? Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. CSAP. Pinupunan nila ito si Browner. Totoo kaya ito? Totoo kaya? Kasi kamakailan, nakita niyo mga kababayan, itong mga kabayan black ay lumusob doon sa House of Congress, doon nag-picture taking para silang may hearing doon, pinuno nilang yung isang function room doon. Punong-puno. Tapos doon sila nagtambay, nag-picture taking, nagkwentuhan. Kaya pinuna nitong si ex-General Escobar ang katahimikan nitong si Browner doon sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon patungkol o may kinalaman sa mga kaliwang grupo. Tahimik si General Browner, tahimik siya Kaya yan pa ang pinupuna nitong si ex-General Pelmo Bondillas Escobar. Wow! Thank you, sir. Kahit wala ka na, kahit nasa labas ka na, kahit retired ka na, wala ka na sa serbisyo, pero yung puso mo nasa paglilingkod pa rin, nasa pagtatanggol pa rin ng ating bansa. Kaya dahil dyan, palakpakan. Ganito dapat ang panindigan ng isang general, isang PMEer na naninindigan kahit na wala ka na sa serbisyo, ang puso mo andun pa rin sa paglilingkod, sa pagtatanggol ng bayan. Di ba dapat mas lalo kapag ikaw ay isang active, ikaw ay isang active na sundalo, pulis, magsalita ka. Magsalita ka dapat. Para marinig ng taong bayan ang tinig mo. Saan nangyayari? Yun ang nangyayari doon sa Mindiola noong nakaraan. Pinagtutulak ng kapulisan o ng mga rallyista, mga tawag doon, aktivista ba? Rallyista? Kaliwa. Yung kapulisan. Pero wala po tayo narinig na sinampahan ng kaso o dinampot man lang ng kapulisan. Ito mga nanglusob doon sa Mindiola noong November 30. Samantala nga itong si VP Sara nagsalita lang. Sinampahan na ng kaso. Iyon, masasabi natin na, matatawag natin na doon una-una, doon sa kalsada, inoccupy nila. Ano na yun obstruction na yun. Tapos yung pagtulak sa mga pulis, yun dapat masasabi natin na yun ba ay assault, direct assault laban sa kapulisan. Pero wala po tayong narinig na ang kapulisan na nagkomento at nasabi nila, ikakasuhan nila ito mga nag-rally doon sa Mindiola noong November 30. Kaya ito mga ex-general, nagsasalita sila.
kinokondina nila itong mga active na AFP personnel. Tinatanong nila, ano ba? Sa akin palagay, meron pa dyan eh. Kasi may nakita pa ako na isang ibang general din na nagsasalita, na yung mga ex-general. Siyempre sila malaya na sila magsalita dahil wala na sila sa serbisyo, kaya meron na silang kalayaan magsalita, magkomento. Okay? Kaya tayo po ay humahanga kahit na sila po ay wala na sa gobyerno. Bilang sundalo, bilang pulis, andun pa rin ang kanilang puso para sa pagtatanggol. Hindi katulad ditong ibang mga ex-general, mga ex-PMAer na congressman. Naging congressman. Pero nakita sa YouTube, sa Facebook, nakikipag-fist-bump pa itong isang dating PMAer. Hindi ko na babanggitin na pangalan. Nakikipag-fist-bump pa sa isang Makabayan Black member. Nung kinontem itong si Attorney Lopez, tuwang-tuwa sila. Sila po ay nagdidiwang na kinontem nila itong si Attorney Lopez. Nakikipag-fist-bump yung ex-general PMAer sa isang membro ng Makabayan Black. Di ba? Kaya ako, nagtaka ako, ito ba di ba ito ay galing sa pulis? Isang PMAer. Kahit ba naman siya ay congressman, pero bilang pulis, dapat nandun pa rin yung kanyang puso. Paninindigan na itong kalaban ng gobyerno ay kalaban talaga ito kahit kailan. Ganun dapat Ganun dapat. Katulad dito mga ibang general. Yan yung mga hinahangaan natin, hindi yung mga general na mga PMAer na mga matawag dyan. Hunyango. Hunyango. Ito pa mga kababayan, Okay. Kamakailan ay meron pong open letter itong si Vice President Inday Sara para sa NSC, National Security Council. Okay? Sabi niya dito ito po ay may petsang November 25, 2024. Last month lang, okay? Sabi niya dito, this is in response to the statement made by the National Security Council, National Security Advisor, speaking for the National Security Council, dated November 24, 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institution. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and furtherance of such pursuit. I would like to see a copy of the notice of meeting with proofs of service, the list of attendees, photos of the meetings, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether present or past, resolved to consider the remarks by the Vice President against the President malicious taken out of logical context as a national security concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the Council the threats to the Vice President, the OBP institution, and its personnel. In addition,
ano na, as a member of the National Security Council, EQ 115, December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of a meeting since June 30, 2022. Okay? I request the NSA to please send to me the notarized minute of all meetings conducted by the council from June 30, if any. I want to review what the council has accomplished so far in terms of policies and recommendation for national security. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis why the BP is not a member of the NSC, or why as member I have not been invited to the meetings whichever applicable. I urge all National Security Council members and Filipino people to be transparency and accountability from the personnel of National Council. So yan po yan po ang open letter ni Vice President noong November 25, 2024, okay? So ngayon meron lang ako napansin dito sa kanyang sinabi. Na mula ng November 30, 2022, ibig sabihin nung siya simula nang siya umupo bilang Vice President, wala po siyang natatandaan na siya po ay nakatanggap ng notice, invitation para sa mga meetings ng NSC, National Security Council. Okay? Ngayon, bilang Vice President, dapat yan, pag may meeting ang member ng National Security Council, dapat kasama siya, dapat imbitado siya. Dapat nire-remind siya. Pero dito sa kanyang sinabi, wala. Kaya ang tanong ko, pwede kaya sabihin natin na walang naitalang meeting itong gobyerno o member ng NSC sa loob ng halos magtatatlong taon ni Pangulong Marcos? Okay? Yan ang tanong natin. Bakit si Vice President, apart ng isang NSC, hindi siya kasama? Wala siyang alam. Pwede kaya sabihin natin, kung may meeting man na siya nagawa itong NSC, ay hindi nila inimbitahan si Vice President para umatin ng meeting ng member ng National Security Council? Pwedeng ganun. Ngayon ang tanong, bakit? Kung sakali, bakit? Bakit hindi siya sinasama sa mga meetings? Kung sakali lang kung may meeting. Biruin nyo simula pa lang, siya umupo ni isa, wala siyang natandaan. Bakit ganun? Ang tanong, duda ba sa kanya ang administrasyon? Bakit di siya sinasama sa mga meetings? Siya ba ay threat sa bansa? Siya ba ay threat sa administrasyon Marcos? Diba? Kasi mula pala nung Executive Order 115, mula nung 1986, ang BP, kasama pala yan, member pala yan ng NEC. Kaya pag nagmi-meeting siya, dapat kasama yan pag nagmi-meeting sila. Pero sa case ni Vice President Inday, parang hindi siya kasama. Parang out of the collab si Inday,
Out of the Colombo. Alam po ninyo ito lang masasabi ko mga kababayan, ano. Ito mga problema na to, pwedeng maiwasan. Ito mga problema na dinadanas natin ngayon, pwede sanang maiwasan. Kasi ito mga problema na to ito po ay sanhi. Ito po ay human cause. Hindi po ito tutulad ng sakit na kusang lumitaw. Hindi po ito katulad ng pandemya na kusang lumitaw. Ito po ay human caused. Dahil sa kagagawan ng tao. Dahil sa maling desisyon ng tao. Kaya tayo ngayon, nagkahati-hati dahil sa maling desisyon ng isang tao. At yung tao na yon, siyempre, isisisi natin kay Bongbong Marcos. Kasi bilang presidente, kargo niya ito Pasan niya ito. Di ba? Kasi napapansin natin ang problema ngayon nagmumula po sa administrasyon, sa Congress. Pwede sana maiwasan yan. Kung itong mga leader natin ang inatupag ay serbisyo publiko. Hindi Ang inatupag nila ay para sa kanilang interest na pagkalayo-layo pa. Matagal pa yung 2028 presidential election. Di ba? Kaya nga itong sinasabi natin dito sana itong ating mga kababayan ay magising na. Huwag ninyong iboto itong mga politiko, nagiging cause lamang ng paghati-hati ng gulo sa politika. Sapagkat ang politika, kahit sabihin natin politika lang yan, gulo sa politika, ay yan po ay may epekto sa ekonomiya natin. Dahil nga, itong si VP Sara, sabi niya, nanahimik siya nagtitimpi siya. Kahit na inatake na siya noon, last year pa lang, inatake na siya, tahimik lang siya. Dahil sabi niya, alam niya na may epekto po yan sa buhay ng tao, sa kabuhayan ng tao sa ating bansa, ang political instability. Ipinotuloy-tuloy po Tuloy-tuloy yung atake sa kanya. Kaya siyempre, itong Ali, napuno na. Kaya ngayon, natuto ng lumaban. Ayan, pa naman, palaban pa naman yan. Si BP Inday. Di ba? Iyan sana maiiwasan kung itong ating mga politiko ay ang inatupag, serbisyong publiko. Pagpapaganda ng bayan, pagpapaunlad ng buhay ng tao, yun sana Kaso hindi. Tapos dagdagan pa ng corruption. Wala na. Kaya ito ngayon ang ating dinadanas gulo-gulo. Mahirap ang buhay, mataas ang bilihin. Ako nga, niisip ko dahil dito sa mga pangako nilang hindi natupad, para ang ginagawa nila ngayon ay diversionary tactic. Para ang atensyon ng tao ay mawala doon sa issue ng bilihin, kagutuman. Yan ang sa isip ko Diversionary tactic lahat. Dapat kay Sara mapunta ang sisi ng tao, ang galit ng tao. Para na mapagtakpan ng kanilang kapalpakan sa gobyerno tulad ng mga ito. Example, may bago na problema. May bago na namang issue. Sanay na naman ng isang politiko, ng isang mahinang desisyon ng ating leader. Katulad nitong PhilHealth. Siniro ba naman? Siniro ang subsidy ng PhilHealth. Tapos sasabihin nila gusto nila parusahan ang mga namumuno dyan sa PhilHealth. Kung hindi ba kayo mga buwang, kung hindi ba naman kayo mga buwang dyan sa Senado at Kongreso, Kamara, isasabihin nyo na pinaparusahan nyo mga staff ng PhilHealth, yung mga namumuno dyan sa PhilHealth, hindi nyo iniisip, nang ginawa nyo na siniro nyo yung budget, subsidy ng PhilHealth, ay kami ang pinahirapan ninyo, hindi yung taga PhilHealth. Yung mga mayayaman yun. Mga loko-loko ba kayo mga congressman, lalo na ito si
si Senadora Crespo, si Escudero, siyempre, yung si Martin Romualdez, alam na natin yan eh. Alam na natin yan na ang gawain nitong si Romualdez, manlamang. Itong mga si Crespo, nung una dyan sa kanilang hearing, budget deliberation, hindi namin palusus nito yan. Hindi namin papayagan dito ang AKAP. Ano nangyari? Dahil sa AKAP, nagkasundo sila. Meron silang kabahagi ngayon. Meron na silang party. 5 billion. Di ano na sila? Peace na sila, peace. Peace na sila kasi nga siyempre kabahagi na sila eh. Hindi na sila naiiwan. Ayun na pala kailangan nila eh. Lahat po yan. May iwasan sana kung responsible lang itong ating mga leader na pangangalagaan ang ating buhay. Kahit naman sana sila ay magkaibang partido, okay na sana yun kung magmalapit ang eleksyon, okay na sana yun, maglaban-laban sila. Pero yung pagkalayo-layo pa, si BP Sara naman, hindi naman kandidato ngayon. Next year. Bakit siya ang inaatake? Kasi, yan ay paghahanda para sa eleksyon 2028. Yun po yan. At siyempre dahil si BP Sara ay malakas sa tao, popular sa tao, kaya ngayon, yan ang kanilang inaatake siyempre political mileage eh. Pagka si BP Sara pinapansin nila, inaupakan nila, pati sila napapansin na rin. Kaya lang siyempre hindi nila iniisip ang mga tao marunong na. Marunong na kung sino ang tama at mali. Yun ang sinasabi ko eh. Kung sana ang ating gobyerno ang atupagin ay paglilingkod, okay sana. Alam po kasi ninyo mga kababayan, ito kasing eksperto sa yung eksperto sa mga ganitong gawain, yung dilaw. Eksperto yan sila. Mula dun sa panahon ni Cory, ni Noy. Eksperto yan sila. Ito naman Marcos, yung pula, eksperto din sila dyan sa propaganda. Diyan sila expert sa propaganda. Kung mo ngayon, sa panahon na to, ang malakas si Sara at sila mahina, sama-sama sila ngayon. Kahit noon sila ay magkalaban, sama-sama sila ngayon, yung dilaw, yung pula, at yung isang pula. Dalawa kasi ang pula eh. Dalawa ang pula. Marcos at ang komunista. Parehong pula yan eh. At dilaw, sama-sama sila ngayon. Dahil sila ay mahina sa survey, sama-sama sila. Yung malakas, ang sikat, yung popular, si Sara, inuupakan nila. Para sila kayo na sumikat. Ganun yan, ha? Diba? Yung style nila, bulok. Kaya, kung ang ating mga kababayan nag-iisip, matalino, huwag nilang iboto ito mga tao naging sanhi ng hati-hati kaguluhan sa ating bansa. Huwag. Itapon nyo na sa basurahan yung mga yan. Itapon nyo na. Ito mga Duterte nga eh. Ito dating si Pangulong Duterte, PRRD. Nung siya nakaupo, inuupakan sa Nilini, sinisiraan sa Nilini doon sa ibang bansa, may mga congressman na gustong i-impeach itong si Lini. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Wag, guys. Demokrasya tayo. Demokrasya tayo. Binuto yan ng tao. Wag yung i-impeach. Ganun po, dapat ang isang leader.
para sa kapayapaan, para sa kaunlaran ng bansa. Hindi eh. Yung iba dito paghahanda para sa eleksyon 2028. Palibasa sila mga mayayaman. Marami silang pera, kahit na mahal ang bilihin, baliwala sa kanila. Kawawa sino? Sino ang kawawa? Sila ba? Hindi. Tayo ang kawawa. Di ba? Yan po ang katotohanan ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Ako, believe ako dito sa Vice President. Matapang, kahit babae, napakatapang. Tingin ko mas lalaki pa siya. Mas lalaki pa siya kumpara sa Pangulo. Sa leadership pag-uusapan ay leadership, mas lalaki pa ito si VP Sara kumpara kay President Bongbong Marcos. Pagdating sa decision making, trabaho, mas lalaki pa itong si Vice President kumpara kay Bongbong Marcos. Opinion ko lamang po yun. Opinion ko lang. Kumbaga, ibig sabihin, pagdating sa talas na pag-iisip, maturity, yung decision na straightforward, tingin ko, mas lalaki pa itong si Vice President Sara Duterte kumpara kay Bongbong Marcos. Yan lamang po. Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan.